Hi guys, so today I'll be sharing to you how you could reinstate your Kaiser kung sakali man pong naglapse na yung Kaiser ninyo. So, the first thing you need to do is punta po kayo sa Kiosk 2. So, ito po yung website, img.com.ph/kiosk2. Yan po yung website. Anyway, you could look at this at the description of this video. And then, first thing to do, may makikita po kayo dyan under Kaiser International Health Group, yung reinstatement. So, punta po kayo sa reinstatement. So, andito po yung form actually. So, but you need to search for your policy. Ngayon, for you to search your name, two options. You could search using your policy number or you could search by name. Now, yung search by name po, hindi po siya mag-activate if hindi kayo mag-login sa Kiosk 2. May login sa taas po dito. So, may makikita kayong login. So, ang gagamitin nyo na login for Kiosk 2 is yung user ID and password nyo sa IMG. Now, if hindi kayo member ni IMG, of course, you could just put in your policy number or yung application number nyo po sa Kaiser. Okay? So, let's say, kasi sa akin, I need to log in. Hindi ko na-memorize yung policy number ng member. So, yun, mag-login ako. So, yun, naka-login na. So, punta ako ulit sa reinstatement. Then, punta ako sa taas. Then, i-search ko yung name. Okay, again, if hindi kayo naka-login sa Kiosk 2 or hindi kayo maka-login, pwede pa rin kayo mag-reinstate, but gamitin yung policy number ninyo or yung application number. Okay, so let's say lang for the sake of example, ilagay ko itong isa na lapse na account. So let's say yun. So yan. So for your reinstatement, dalawang option ang pwede mong gawin. Pwede kayong mag-redating or pwede kayong mag-updating. Now sa redating, hindi mo kailangan po na i-pay lahat ng months na hindi kayo nakapag-pay. Okay? So sa redating, kailangan mo lang ng 1 month na premium plus yung policy fee. But yung yung date ng maturity ng Kaiser ninyo, mamumove. For example, if 6 months kayo hindi nakapag-pay, so 6 months, mamumove yung maturity ninyo. Pero hindi nyo na kailangan bayaran yung previous months na 6 months. Ang kailangan nyo lang bayaran is yung reinstatement fee and yung premium. So, pag nag-search kayo sa pangalan ninyo, automatic kasi naka-redating ito. Pero yung amount ng premium, naka-base siya sa ilang months na hindi ka nag-pay. So, ang kailangan nyo lang po is palitan ito. For example, if your plan is 5,882 per month, papalitan nyo po ito ng 5,882. Okay? So, 5,882. Ngayon, pagkatapos niyan, kailangan nyo i-fill up lahat po ng health declaration, reinstatement declaration dito sa baba. Okay? So, if wala namang major po na mga operation, I suggest, i-know nyo lang lahat dito. And then, pagkatapos po, i-fill up, mag-signature kayo dito sa baba. Then, mag-update po kayo ng ID with signature. Okay? So, let me see if I could proceed. Now, before I proceed pala, first, ang unang option pag nag-reinstate kayo, again, yung redating, palitan nyo po yung premium dito ng 1 month lang. Yung reinstatement fee, andyan lang yan, that's 300, okay? Yan lang yung babayaran if redating, but ma-move yung maturity date. Now, ano yung ibang option? Now, if ayaw nyo po na ma-move yung maturity date ninyo, mag-change kayo to updating, okay? Now, the updating part, ang kailangan yung bayaran dito is yung surcharge, okay? Tsaka, yung ilang months ng premium na hindi kayo nakapag-pay. Okay, so, i-reload ko ulit kasi medyo nabago na kailangan natin yung computation mismo. Yun. Okay, yan. Then, balik ako.
So, punta ako doon sa reinstatement. Then, pagkatapos, piliin natin yung updating. Then, sa updating, mag-search muna tayo pala sa, sa name ng mag-reinstate. So, yun, ito yung updating, 'di ba? So, nakikita dito kung magkano yung charge for that one, okay? Sa ilang months na hindi po contribute. Hindi po tayo nakapag-contribute. So, yan, automatic po 'yan. Lalabas diyan. Okay? So, another option, if gusto nyo talaga makita yung statement kung magkano lahat, mag-login kayo sa Kaiser account ninyo. Okay? May statement of account doon kung magkano yung needed talaga. If sa tingin nyo mali yung andito sa kiosk 2 na nakikita nyo. But for me, if ang pinakamadaling gawin talaga is yung redating. Okay? Is yung redating. So yung redating kasi automatic talaga yung computation, palitan mo yung premium, tsaka reinstatement fee lang. Yung surcharge hindi siya applicable for the redating. Yung updating pala, again, 'di ba, hindi ma-move yung maturity date. Pero sa updating din, magbabayad kayo ng surcharge along with the ilang months po na hindi kayo nakapag-pay. So, for me, if masyadong malaki, so you could instead choose redating. Sa redating, again, palitan nyo lang yung premium kung magkano yung monthly ninyo, tsaka reinstatement fee na 300. Pagkatapos, i-fill up nyo po lahat ito. Okay? So, let's say lang po, yung process na gagawin natin is redating ha. Ibalik ko sa redating. So, palitan ko ito ng 5882, then 300. Pagkatapos, i-fill up ko ito. Mag-sign lang ako dyan. Pagkatapos, i-upload ko yung ID. So, upload ko yung ID. Let's say, ito lang na ID. Yan, upload ko. Kunwari, ID yan. So, pagkatapos is mag-ID with signature po yun ha. So, pagkatapos, mag-next ako. Okay? So, pagkatapos kong mag-next, so ito na yung total. Now, pagkatapos nito, i-fill up nyo na yung first name, tsaka last name. Lagay nyo na po yung email. Okay? So, lagay nyo yung email. Pagkatapos, pili na kayo ng mode of payment na gusto ninyo. Now, sa mode of payment po, may option kayo. May options dito. Pwedeng Eurocash, pwedeng video bills payment, pwedeng Palawan, pwedeng credit card, pwedeng remittance or bank transfer. Basta pag nag-click kayo kung ano yung gusto nyong mode of payment, ang gawin nyo lang is i-follow nyo yung instructions na makikita ninyo doon pag nag-click kayo. Now, let me give you an example kasi madalas na ginagamit natin either Eurocash or video bills payment, di ba? And Palawan. These are the pinakamadaling mag-approve na payment. So, let's say, video bills payment po yung pinili ninyo. So, sa video bills payment, of course, yan, i-click nyo yung, yan, ito, mag-agree kayo dyan. And then, sa country, piliin nyo yung Philippines. And then, ang sa baba po, hindi nyo na kailangan i-fill up ito. Lagyan nyo lang ng dash. Okay, dash lang. Dash or asterisk. Then, punta kayo sa next. I-next ninyo. Pag nag-next kayo, andyan na po lahat ng details. Okay? Andyan na po lahat ng details. I-follow nyo lang yung instructions. Now, sa payment side, okay, may subscriber name dyan and subscriber number. Okay? Now, let's say lang babayaran ko ito. So, punta ako sa BDO, punta ako sa bills payment and pay bills. Okay? Now, sa pag-pay po sa BDO ninyo, kailangan po ito doon talaga kayo mag-login sa website ni BDO. Hindi po ito pwede sa app. Okay? Pag video bills payment yung ginamit ninyo. Now, dito, yan, i-choose nyo lang yung account kung saan nyo gustong mag-pay and then, i-click nyo po yung pay a company biller that is not enrolled. I-check nyo po yan. And then, lalabas na si IMG. Now, si IMG nasa pinakadulo. Wag po kayong malito dito kasi ano po ito dalawang ito from A to Z.
Tas pagkatapos may A to Z na naman sa baba. Yun yung mga unenrolled. So, baka hindi nyo makita agad si IMG na sa baba pa. Okay? So, tingnan natin. Yan, International Marketing Group. Ay, sorry. So, i-click nyo yung International Marketing Group. Yan. Pagkatapos, ilagay nyo yung amount. So, for example, yung babayaran ninyo, dito yung amount, 6,182. Tsaka, ito yung subscriber name. Guys, sa subscriber number, guys, please do remember na yung subscriber number is baliktad, ha? Baka mabaliktad ninyo din doon sa video bills payment. Ito yung usual case kasi pag nag-video bills payment. So, ano talaga, double check niyo na dapat yung subscriber name nandito sa subscriber name. Baliktad kasi siya eh. Dito sa video bills payment, nasa baba siya, then nasa taas yung subscriber number. Pero dito sa instructions, nasa taas yung name, nasa baba yung subscriber number. So, dapat i-double check ninyo. Kasi pag nabaliktad po yan, magiging erroneous ano po yan, payment. So, ano mangyayari? Magbabayad ka ng 500 for it to be corrected. So, para hindi tayo magbayad ng any additional charges, i-make sure ninyo na yung subscriber number, nasa subscriber number, yung subscriber name, nasa subscriber name. And then yung remarks, pwede nyong lagyan ng reinstatement of pangalan ninyo. Okay? Then pagkatapos, mag-submit kayo. Okay? Huwag nyo pong i-enroll ito. Okay? Huwag nyo i-enroll ito kasi ang subscriber number na ito is one time. Hindi ito yung galing sa portal ninyo sa Kaiser na yung policy number nyo ilagay nyo dito sa subscriber number na hindi magbabago. Ito po, nagbabago ito. This is for one-time use lang. Okay? Pagkatapos nyong i-next, mag-submit kayo, i-save nyo po yung receipt. Again, i-save nyo yung receipt, screenshot ninyo, para at least may mga problema sa payment, hindi nag-reflect, pwede nating magawa ng ticket. Okay? I think yun. Yun lang. And, of course, if ibang method yung gagamitin ninyo for the payment, kailangan yung kailangan yung i-follow yung instructions dito. Iba-iba kasi pag bank deposit, remittance, or yung online deposit, ano po ito? Kailangan po natin talaga ng i-upload yung ano ninyo, yung deposit ninyo. Okay? So, I think yun lang. I hope that you learned something from this and ma-reinstate po yung ano niyo po, yung Kaiser ninyo. So, yun, thank you and have a great day po sa inyong lahat.